Sydney Weekend Gala at Adventure ang aming i-share sa inyo ngayong araw na to. At nagkataon din po na Valentine's Day ngayon, kaya Happy Valentine's Day po sa lahat. Happy Valentine's Day. Kayo man po ay mapa-single, may boyfriend, girlfriend, or may asawa, Happy Valentine's Day po. Hindi lang naman din po para sa mga may partner ang araw na to, kundi para din po sa ating mga pamilya at mga kaibigan. Kaya Happy Valentine's Day po. Sana po ngayong araw na to ay masaya at maganda para sa inyo. At salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Kung bago po kayo sa channel namin, sana po kayo ay mag-like at mag-subscribe sa aming channel. At sana po ay panoorin niyo po yung video namin hanggang sa dulo. Kasi po may magaganda kaming isi-share sa inyo na parte ng Sydney ngayong araw na to. Kaya samahan niyo po kami. So ngayon po, ang pupuntahan po natin ay isa sa mga paborito naming lugar na puntahan dito sa Sydney, ang Muni Muni. So nabanggit na po namin yan dati nung isa sa mga video namin nung Australia Day. So technically, yung Muni Muni is part po yan ng Central Coast, pero nasa border po siya. Siya yung parang pinakaunang dadaanan mo kung magsa-Central Coast ka. So ngayon, nandito kami sa motorway, pero papasok na po kami sa tunnel papuntang Muni Muni. Yan. Ito po yung tunnel na dadaanan natin papuntang Muni Muni. So, itong tunnel kasi po na to, ginawa po to para yung travel time papuntang Central Coast is much quicker. Kasi before, kung magta-travel ka papuntang Central Coast, siguro aabot ka ng mga 2 hours or more. So, as Sydney progressed, so hindi ko na po yan naabutan. So, as Sydney progressed, gumagawa po sila ng mga tunnel, ng mga motorway, para yung travel time sa mga iba't ibang lugar malilesen. So, sa ngayon po, yung pupuntahan natin sa Muni Muni is 32 kilometers pa po, tapos 23 minutes more. So, mga 23 minutes na po yung dadaanan natin, yung ita-travel natin. So, from the house, door to door, siguro mga 50 minutes, 45 minutes to 50 minutes yung travel time natin papuntang Muni Muni. So, ngayon po ay palabas na po tayo ng tunnel. So, mula dito, yung view natin po ay mga mga foresty. So, mga kahoy at mga greenery, which is maganda sa mata. So, sa nabanggit ko po, dito sa Sydney, kasi ang laki-laki ng Sydney. So, isa siyang country, pero isa din po siyang continent. So, nag-iisa yata yun eh. Continent and country at the same time. So, ang laki ng Australia. Tapos, isang island lang talaga siya. So, meron siyang maliit na island, yung... What's the other island? What's the small island down? Tasmania. Yun lang po yung island niya. So, kung dito po, kung nakatira ka sa Sydney, gusto mong mag-travel sa iba't ibang states or sa iba't ibang lugar, kaya talaga siyang i-travel ng by land or kung nagda-drive ka. Matagal nga lang, it will take you days, especially kung between states. Pero possible po siya. So, na hindi mo na kailangang lumipad. Kaya, at dito rin po, kahit within sa Sydney, kasi yung Sydney, yung state po niyan is New South Wales. Normal, parang, kasi baka tanungin nyo po, bakit pa kailangan mag-drive ng mga 45 minutes, mga 1 hour, at kailangan pa ng mga motorway or mga tunnel. Wala ka bang mapupuntahan na 15 minutes lang? So, kung nakatira po kayo sa Sydney, normal po dito na mag-travel po kayo ng at least 30 minutes to go somewhere na gusto nyong puntahan. So, dito nga po, normal na po yan. Hindi na po yan, ang tagal-tagal ng biyahe. So, parang hindi na po yan long drive kung nandito ka sa Sydney. Yung short drive po dito, yung madadrive mo lang within a day na balikan, mga 1 hour, 2 hours, yun yung mga normal sa amin. Kasi, kung sabihin mong magpupunta ka within 15 minutes, 10 minutes, wala ka naman pong pupuntahan dito. Yeah, so wala kang mapupuntahan in that short travel time. Kasi dito, it's either mga bahay-bahay or mga shopping center. So, kung gusto mo talagang puntahan yung mga pasyalan, yung mga recommended, kung like say
turista kayo or gusto niyo pong gumala, malalayo po talaga siya. So, kailangan yung mag-travel. So, kung wala naman po kayong sasakyan, meron naman po silang mga train na it will take you shorter travel time din. So, kaya, yun po yung isa sa mga parang specific or unique kung nandito po kayo sa Sydney or at least kung nandito kayo sa Australia. Yan po, malapit na po tayo. 7 minutes na lang po ay darating na po tayo sa ating pupuntahan. So, yung first po nating pupuntahan ay yung kung saan kami magla-lunch. Ang tawag po dyan ay Hawkesbury Oyster Shed. So, maliit lang po siya, pero yung main na parang attraction niya, kasi may mga maraming turista din na dumadaan dyan kapag nagpupunta ng Central Coast. Parang pit stop po kasi siya. Maraming dumadaan para kumain kung pupunta ng Central Coast, kung pupunta ng mas malayo pa within Central Coast. So, yung ano niya, yung selling point niya po ay oysters. So, kung mahilig po kayo sa oysters or mahilig po kayo sa seafood, maganda pong pumunta doon. Pero parang warning lang din po, mahal po siya. Kasi dito sa Australia, nagtataka rin ako kung bakit nga ba napapaligiran po sila ng dagat, pero yung seafood nila is mahal. Pero I guess kasi po marami silang rules dito in terms of kung nangunguha ka ng isda. So hindi like kung ano lang recreational fishing, kasi na-try din namin yan before, at siguro sa isa sa mga gala namin during the year, yan yung isa sa ipapakita namin, yung nag-fishing ka. Recreational lang, pero need mong kumuha ng license. So, ganyan dito. Tapos, kapag even though may license ka, parang ano lang yan, day or two. Tapos, kung after a month, kung mag-fishing ka na naman, kukuha ka na naman bagong license. Tapos, kapag may license ka naman, hindi naman ibig sabihin nun, pwede ka nang kumuha ng kahit anong isda, kahit anong sizes. So, dito, specific fishes, dapat kang kumuha in a certain size. So, kung maliit yung nakuha mo, dapat ibalik mo siya sa dagat. So, parang ano sila, nature conscious. Tapos, pinoprotect nila yung environment. Siguro, yun yung purpose. Kaya siguro din, mahirap mong so, mahirap siyang maging pangkabuhayan kung ordinaryong tao ka, kasi marami silang rules and regulations. So, hindi kaya sa atin na for example, kung ikaw malapit sa dagat, mangisda ka lang, pwede mo na siyang ulamin or pwede mo na siyang ibenta kung marami yung nakuha mo. Dito, may rules and regulations ka na dapat i-follow. Kahit yung recreational nga lang or para sa sarili mo. So, kaya siguro mahal. Kaya po, kaya isa rin yun sa mga dapat talaga siyang i-budget kung gusto mong gumala or gusto mong kumain, at isa sa mga napili mo ay dun sa Muni-Muni at gusto mong mag-try dun sa Oyster Shed, dapat talaga siyang pagbudgetan or planuhan before kayo pumunta. So, yun lang naman po. So, malapit na tayo at dun po tayo unang pupunta. Yung Oyster Shed, maliit lang po siya. Tapos, maraming tao din po kasi maraming nagpupunta. Nag-try kaming mag-book, pero hindi kami, fully book na siya. So, magta-try kami ngayon na mag-walk-in. Ayan po, nandito na po tayo sa Muni-Muni. Muni-Muni. Yan, Muni-Muni. Tapos, tingnan nyo naman po yung view. Napakaganda talaga niya. Tsaka, nakakakalma. Kaya maganda, kaya gusto po naming nagpupunta dito. Hindi naman po palagi, pero paminsan-minsan. Or siguro mga, not once a month, maybe once every 2 months. Para po makapag-relax. Kasi after namin kumakain sa ng lunch dun sa Oyster Shed, yung routine po namin kapag nagpupunta kami dito ay nagpupunta kami dun sa reserve, which is nasa kabila. So dun kami nagpipiknik, tumatambay. Kasi tabing din po yun. Dagat yata, dagat pa rin, tabing dagat, tabing tubig. So, yan. Ito yung Muni-Muni. At saka, ito rin po sa kabila. So, ano lang po ngayon, no? Medyo overcast, cloudy. But, maganda rin po kasi hindi masyadong mainit kasi summer ngayon. So, maganda na rin yun. Hindi mainit.
malapit na po tayo sa Oyster Shed. Kaya samahan niyo po kami. Gala po tayo dito sa Muni-Muni. At magla-lunch po muna kami. Tapos ipapakita namin sa inyo yung Oyster Shed. Yung una nating pupuntahan. Let's go. So, Cut, nandito please. na po tayo sa Oyster Shed. So, tip lang po, kung nandito kayo, pumunta po kayo dito ng maaga kasi po, maliit lang yung Oyster Shed. Tapos, mahirap kayo ng parking, especially kung nagda-drive kayo. So, kami usually, nagda-drive kami sa malapit lang sa may mga bahay malapit. At doon na kami nagda-drive. Hindi na kami pumapasok kasi hindi sigurado kung makakukuha kayo ng parking. It's very hard to park there. So, yan po yung Oyster Shed. Tapos dito naman po sa kabila, ano po yan? Oyster Farm. Oyster Farm. Oyster Pearl Farm. Farm, yeah. Or Oyster Pearl Farm. So, tingnan nyo naman po, maraming tao. Pero maliit lang siya. Yun lang po siya, oh. Yan. Tapos, maliit lang siya. Tapos, maraming taong nagpupunta. Kaya, minsan mahirap yung parking. Yan yung Oyster Shed. Tapos, ano yan? Malapit siya sa dagat. Tingnan nyo naman po. Maganda yung view. What's that? Noise. Parang, It's a bird. parang may bird. Dali lang. Anahin natin. Yan. Yan yung view. Oh. Kung narinig nyo yun po, ayaw namin. Parang ibon yata or iba yung niya, sound niya. Kaya tayo po, kain muna tayo. So ngayon po, ay nag-order na sa Israel. Kaya ako po, nakaupo lang sa table at nag-admire ng view. So tingnan niyo lang po ng view. Ang ganda po ng view dito. So, meron din po silang, I think nag-host sila ng mga events like wedding. Kasi may ano sila, parang may ano sila. May The smoked trout dip. The dip? Yeah. So, maganda po dito. Dito yung order. Here's some of the food. The rest will come later. Oh, the dip? Yum. Got trout dip, smoked salmon, And then yung and a Sprite. So, dumating din po yung iba. Nag-order kami ng oyster. Ito ay parang Asian French dressing. Tapos yun is mango chutney with cucumber. Tapos meron din tayong garlic butter scallop. Yung scallop po nila dito is malaki. Sa atin maliit lang. Dito ang laki-laki. Tingnan nyo naman po yan. Masarap po, masarap. Kain-kain. Kain na. So, ito po yung view dito sa Oyster Shed. So, tabing dagat po siya. There's like May tiny mga- crabs. Ha? Tiny crabs. Parang ano po yung tubig? Muddy. Where's the crab? They're everywhere. I can't see it. Ah, there. They're everywhere. Maliliit na crabs. Yan nga pala, oh, crabs. Tapos na po kaming kumain. So, maya-maya po ay pupunta po tayo doon sa reserve. Maraming ibon banda doon. Meron naman pong banda. Siguro po kasi
po silang maliit na exhibit dito. So, may painting. May painting ng mga oyster. Siguro po ano po to, history ng oyster shed. Meron na yan. And look at this, Han. I wonder what that is. Whoa. It's like houses in the water. Maybe that's how they used to Like get catch it oysters or before. something. Yeah. Could be like the Aboriginal way of catching oyster. Ah, yeah. The early oyster industry. One of the oldest agriculture in Australia. Interesting. May mga story pala po siya. Meron po tayong ibang kasama dito. Noon po wala to siya, pero inad nila. Siguro ito yung mga may-ari or founder. Maliit lang talaga tong oyster shed, pero marami pong nagpupunta. Kasi po, masarap naman po talaga yung oyster. Ewan ko po sa inyo, pero ako, kasi laking dagat ako, kumakain ako lahat ng seafood. Tapos yung oyster, masarap po talaga siya. Hawkesbury. Maganda din po dito kasi, That's very good. what's it called? Nakalimutan ko po yung sinasabi ko. So ngayon ay tapos na po. Bye-bye oyster shed. Punta Bye-bye. na po tayo ngayon sa Reserve up Reserve. there. Just 5-minute walk over there. yeah, Not walk. Right. 5-minute drive. Nasa kabilang lang po, kabilang banda. Kasi yung tubig po dito is parang each side. So parang napapalibutan siya ng tubig. Kumbaga, yun yung parang special niya. What makes it special. What did you like to eat there, So, huh? tayo na kasi may naghihintay sa ating parking. So, yun po. Pinost muna namin kasi marami na pong tao. So, wala na pong parking. So, may couple na naghanap ng parking. So, nakita nila kaming lumabas. Kaya sinundan nila kami kasi sila yung kukuha ng parking na iiwanan namin. So, kaya nagmadali kami kasi sumusunod sila. So, yun po. Kaya ngayon, papunta na po tayo dun sa reserve. So, yung reserve kabila po. Ito po. Kanina, pumunta kami dun sa kabila. Tapos ngayon sa other side naman tayo pupunta. Sorry. Ayan. So, less than 5-minute drive. Sana naman po makakuha tayo ng parking. Baka marami ding tao dito. A lot of people with boats. Yeah. So dito, yung usually na nagpupunta is yung mga may boat. So I think there's parang marami yatang tao. Sana lang po kuha tayong parking. The infamous ice cream truck is here. Yes, my ice cream truck. Maybe they're hot. This is Oh, no there's parking. one there. This is no parking. Oh, okay. I'll just go. There's a thing there. Just go. Okay, hanap po muna kami ng parking. Oh, there's. So, ito na po yung reserve. Ayan, so, pupwesto po tayong malapit sa baliktad. May mga nagfi-fishing, may mga nagde-date. So, pwesto po muna kami, tapos mag-video tayo ng sakto mamaya once nakapwesto na kami. Dito, yeah.
Nice. It's a bit. This one's a bit shadier. Well, May mga turkey. What do you call them? bush turkey. Bush turkey. Look. Naka ano siguro, nakaamoy ng pagkain. So, ito po yung Muni-Muni Reserve. Yun po yung may banda din may nagpipiknik. Tapos banda dito may nagfi-fishing. Tapos banda doon. So, maganda po siya kasi peaceful. So, usually kapag nandito kami, dito lang kami tumatambay, nagpapalipas ng oras. Yan po, tingnan niyo may dumadaan na boat. So yun po, dito kami. So tumatambay, nagpapalipas ng oras. Ganun lang. Usually yung Sunday namin, kung gusto namin na relaxing. Relax. Pero outside sa bahay. Kasi paminsan-minsan kasi kung palagi na lang sa bahay, nakakatamad din eh. So, minamabuti namin na kapag weekend lumalabas, at least on a Saturday, para naman makalabas ng bahay. It's nice and relaxing. Because I work from home, I need to get outside. Ako naman po, nag-office ako. So, pareha po kaming may full-time job. So, hindi pwede dito sa Sydney kung wala kayong trabaho, hindi kayo mabubuhay kasi dito, mahal ang cost of living. Meron na naman pong boat. Marami ditong boat. Mga mayayaman kasi po nakatira siguro dito. May mga boat. So, yun yung ginagawa nila kapag weekend. Nagbo-boat, nag-fishing. So, meron pong nag-jet ski. Yeah, just a jet ski. Oh, it's parang a sila. party of jet ski. Parang mga bata yata to or mga Jet ski teenager. party. Oh, meron pa. Jet ski party. Uy, ang It's a lot. dami nila. Yeah. May dumarating pa po. Ang dami nila. Yan. There's still more. Yeah. Parang nagpa-parade of jet ski. Yan. Meron pa dumarating. Is that jet ski? Jet ski, right? Yeah, jet ski. Yeah. It's not ending. There's still more. Yeah, marami pa po. May dumarating pa nandun pa Yan. Hindi pa po ako nakasakay ng jet ski. So, baka hindi siguro ako sasakay. Ewan ko kung gaano siya ka-safe. Ito naman may bata na handa ng manguha ng laman dagat. So ngayon, snack time na po kami. Kakakain lang namin pero nagsa-snacks na. So, kung napapansin nyo po, wala masyadong tao dito sa may picnic area. Pero maraming tao doon na nakaparking. So, kasi po, mostly yung pumupunta dito, may mga boat. Kaya napakita namin kanina, marami yung may boat. So, ito po, yan po, may boat dyan.
Tapos meron naman po dyan, may boat. Tapos may malaking boat pa doon. So, iba-ibang klase ng boat at iba-ibang size ng boat makikita mo po dito. So, The loading dock's just over there. tapos may loading dock po doon. So, siguro ipapakita ko po mamaya. So, may mga instances po, kung nandito kami, wala masyadong tao dito sa picnic area, which is good kasi mas marirelax ka. So, mas relaxing siya. Minsan naman, marami din pong nagpipiknik dito kagaya namin na walang boat, pero pumupunta dito para magpiknik or magtambay or magfishing kagaya nung nagfi-fishing ngayon. Or So, just- yun yung mga ginagawa dito. Or just resting before Central Coast. Or pit stop din po to siya. So, may mga pumupunta, nagre-rest before mag-drive papuntang mas malayo nga Central Coast. I mean, Central Coast na po to, pero parang interior. I mean, farther, kasi malaki yung Central Coast eh. So, parang mas farther away. Yan, may ice cream. Kasi may ice cream truck po doon, malapit sa parking. Ice cream. Ito yung ice cream. May nagkakayak. Is that a kayak, Han? No, he's using his legs. Para siyang nagpipedal. Tapos may mga fishing rod siya sa likod. So, magfi-fishing siguro yan. Tsaka ito yung dalawang mag-partner na nagfi-fishing din. No one's caught anything yet. Ha? No one's caught anything. I think he upgraded his rod though, by the looks of it. So, dumarami po yung tao. Kanina may nag-stop over yata na family. I think umalis na din sila. Tapos ito yun may family. Pero wala pong nag-stay. Parang ano lang, pit stop sa kanila. So, punta po tayo dito sa may tabing dagat. So, yan. Pero river yata to po. Kasi tawag dito is Hawkesbury River. Pero salt water siya. So may siguro river papuntang dagat. So dito yung reserve. Yun yung parang bridge. Tapos sa kabilang banda doon po yung oyster shed. So ang ganda po, no? Peaceful na peaceful. Tapos kung nakikita nyo po, ayan po, ito po yung mga nag-jet ski. Mga nag-jet ski na mga bata, mga teenager po siguro yan. Yan. Tapos doon naman po, sa may banda, loading dock po yan, doon po dumadaan yung mga boats na nagpupunta dito. Peaceful po. Tapos ang presko ng simoy ng hangin. So, marirelax ka talaga kapag nandito ka. Nagpapalipas ng oras, tumitingin sa mga dumadaan na mga boat. Ano ba yan sa Tagalog? Kasi kung sabihin mong barko, para po yatang malaki yun eh. So, kung maliit na boat, anong tawag dyan sa Tagalog? Or sa Bisaya? Sa Bisaya, ano ba yan? Pump boat. Pero hindi yan pump boat. Bangka, bangka. Yung, kumbaga mga bangka, maliliit na mga maliliit na boat. May parang, ano ba yan?
family yata na nag-fishing ba yan? Ano yung boat nila? Unique. Ito pala po yung history ng so mga ano po, early European settlement dito sa coastal area ng New South Wales. So mga puti. Ang ganda-ganda po dito. Kung gusto niyo po ng peaceful, tsaka greenery, tsaka ano, nature, coastal area. So, ayan, ito po yung docking area kung saan na dumadaan yung mga boats. So, ayan, may boats na naman na dumadaan. Marami sila. Pero, ito yung gusto kong ipakita, oh, mga pelican. Mga malalaki po yan sila na ibon. Especially ito, ang laki-laki niya. So, may taong, tingnan niyo po, may taong darating. Tapos, tingnan niyo naman po yung tao. Tapos, yung pelican. Ang laki niyang ibon. Yan sila. Pelican po yan, kung tawagin. At ang haba ng beak niya. Ang kati siguro ng puwet nito. Sorry, pelican. Ano sila? Ilan ba yan? Parang ito yung pinakamalaki. Tapos parang family yata sila. Tapos may mga, itong mga ibon, ano po to, seagulls. Yan. May boat na dumating. Ang cute-cute ng mga ibon. Yun naman po kung gaano sila ka-conscious sa environment. So dito, may pinoprotect sila na seagrass. So parang warning for yung mga nagbo-boat na kapag dumadaan sa area na yan is dapat hindi nila ma-disturb yung ecosystem. Very nature conscious ang mga taga-Australia. Ito po yung sinasabi ko. Meron silang legal bag and site limits for saltwater species. Tingnan nyo naman po. Meron silang kapag, ano ba yan? Sea urchins. Ito 10. Kaya pala, mga crabs. Mga crab spanner. Yan. So, kung hindi nyo po yan ipa-follow, tapos nahuli po kayo, ay sigurado may, may fines. Tapos, may heavy penalties for breach of regulation. Yan. So, kung nandito po kayo sa Australia, gusto nyo pong fishing, kaya dapat alam nyo po to. Dapat alam nyo po yung rules and regulations bago po kayo manguha ng isda. So, hindi po basta-basta dito. Yan, so, tingnan natin kung makakalapit tayo dun sa may pelican. Yan, parang dito lang. Yan. Ang laki niya. Oh, tingnan niyo po. Ang laki-laki niya. Oh, tumingin siya dito. Hello, pelican. Oh, tumingin siya. Tumingin siya talaga. Sorry. Okay. Yan na po. Bye-bye, pelican. Bye! Mga teenager. Para mga teenager. Nag-i-exhibition. Meron na naman pong dumaan na boat. So, kanina po kami nandito, nagpapalipas ng oras. Siguro every minute or so, may dumadaan na bangka. Water. So, meron pong, yan, titingin lang po siya sa tubig. May bandang tabing dagat.
Kung meron pong fast boat, meron din pong slow boat. Ayan po. Cruising lang siya. Calm cruising. Yung nagfi-fishing kanina, nagfi-fishing pa rin sila pero I think wala pa po silang nakukuha. Hello po. So ngayon ay mag-aalas 3:30 na po. So maya-maya ay magpa-pack up na kami para makauwi na rin kami. So dito na po siguro namin tatapusin ang video na to. Kung umabot po kayo hanggang sa dulo, salamat po sa panonood. Sana po kayo ay nag-enjoy at may nakuha po kayo sa video namin na to. Please like and subscribe, and thank you for coming with us to Muni Muni on Valentine's Day. At mag-comment na rin po kayo kung ano yung nagustuhan nyo sa video na to. O di ba kung ano yung gusto nyong makita sa mga susunod namin na video. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod namin na Sydney Weekend Gala at Adventure. Bye! Bye. Let's go. So, ngayon po, nakauwi na kami nag-dinner. Nandito kami sa Burger Point, which is yung Jollibee ng Jollibee ng Sydney, Australia. So, chicken with spaghetti, may burger steak, tsaka burger. Yummy, yum.